Pagpalang araw po. Totoong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kailangan po ang bawat turo at aral may pinagmumulan. Sa panahon natin, ang mga karakter ng Biblia po, lahat wala na sila. Yung mga karakter ng mga tao na ginamit ng Diyos, sila po ay mga patay na. Ang Panginoong Yesus po, nasa langit naman, nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya yung kanyang sinabi, yung kanyang tinuro sa kanyang mga lingkod, sa kanyang panahon, bago siya umakyat sa langit, at nung nasa langit na, kinasangkapan niya man si Apostol Pablo. Pero si Pablo po, wala na rin. Ibig sabihin, buti na lang yung meron po sulat sa Biblia. Itong Poimen Bible, ang salita ng Diyos, Biblia. Ang ating pong, ayan, siyang aking, siyang aking babasahin. Yang tao, pag mali, pwede pang itama. Kasi po, meron naman pong ebidensya sa Biblia na yung mali na itatama po. Kasi, kung sabihin mong isa kang mananampalataya, pagkatapos sabihin mo, maka-Diyos ka. Pero kung mali naman po yung sistema mo o pamamaraan mo, magiging mali din po yun. Kaya kailangan may tama ka yung pananampalataya mo. Hindi po pwedeng yun, ay ito nang gusto ko. Ay hindi po. Wala pong ganyan. Kasi kapag ito ang gusto ko, lalabas yung gusto mo. Pero kung ang gusto ng Diyos ang sundin mo, lalabas ang gusto ng Diyos ang gusto ko. Tandaan ninyo, may mga mandaraya po sa Biblia. Sa ating panahon, ingat lang po tayo sa mga mandaraya. Ang mga mandaraya po, matatamis silang magsalita. Akala mo, totoong-totoo. Pero, nadadaya ka na pala. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral sa oras pong ito. Sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo na nakasulat po sa Biblia. Sana, buksan mo po ang mga puso at damdamin, isip ng mga nanonood at nakikinig ng aking munting video upang lubos po namin pagkinabangan ang iyong salita. Salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo po ang sulat ni Apostol Pablo nung panahon na siya po ay apostol na. Nung apostol na po siya. Kasi po dati hindi po siya apostol, kundi siya po ay isang manguhusig, labanero kay Jesus. Okay, doon natin simulan, Tandaan niyo po, mayroong reliyon si Pablo. May reliyon po siya. Tignan lang na po natin, yung kanyang ito po. Ang sabi niya, sa Pilipos 3:4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang pangawakan ang mga
physical na bagay, kung iniisip nino man na siya'y may katwiran, umasa sa ganitong mga bagay. Lalo na ako, 5, ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. 6. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia, kung sa pagiging matwid naman, ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Ayun po, isa siyang Hudyong lahing Benamita na Pariseo, pangalan ng kanyang reliyon. Masugid siya sa pagsunod ng kautusan. Sabi niya, walang makakahigit sa akin. Kung sa pagiging matwid naman, ayon sa kautusan, walang makakasumbat sa akin. Talagang masugid po itong si Pablo bago siya naging apostol. Ang mga Israelita po, nasa ilalim sila ng kautusan. Kaya sinasabi niya, yung kautusan. Ngayon, nung naging apostol na po si Pablo, yung kautusan na yan, sinasabi niya, ay, tignan lang po natin, dito po sa Gawa, tignan ko lang po, sana makita natin. Praise the Lord. Ano po? Meron po kasi siyang sinabi Ano po? Sa sandali Ito po, sa Gawa 13:38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 39. At ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula pa sa mga ito'y hindi kayo kayang palayahin ng kautusan ni Moises. Yun. Yung kautusan na sinasabi po ni Pablo, kasi Israelita siya, nasa ilalim po siya ng kautusan. Ang sabi niya, sa panahon na ito, nangangaral siya, hindi po pwedeng lumaya ang isang tao kung nasa ilalim siya ng kautusan. Kaya sabi niya po sa 38, dapat ninyong malaman, meron siyang binabalita, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus, ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Nung tawagin po siya ng Panginoong Yesus, dito pa po sa Gawa, tingnan natin. Sa 26, ito po, ang sabi po ni Apostol Pablo, doon sa, kunin na lang po natin sa 17 at 18. Sabi ni Jesus sa kanya, ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil na kung saan kita isusugo. Ano po sabi niya? Sabi ni Jesus, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo. Kasi Hudyo po si Pablo. Lahi siya ng Benjamin. Yung 12 tribo ng mga Hudyo. Kaya ililigtas po siya ng Panginoong Yesus kasi po, dati po, tagahusig siya
ng mga mananampalataya ni Jesus. Kaya ngayon hindi na eh. Inutusan na siya ni Jesus, ginamit siya. Kaya kailangan proteksyon na siya ng Panginoong Yesus laban sa mga kababayan ng Hudyo. Kasi siya naman ang dati kasama niya yung mga Hudyo para usigin ang mga nanampalataya. Pero kung siya na ngayon ay mananampalataya na kay Jesus, sigurado magagalit ang kanyang mga kababayan. Ano po? Kaya siya po proteksyonan ng Panginoong Yesus kasi isusugo po siya sa mga hentil. Sa mga hentil, tayo po mga Pinoy, hentil po tayo. 18. Imumulat mo kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi po, yan din po patutuo ni Pablo, hindi na po sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ang kaligtasan. Pinadala po si Jesus para po sa kaligtasan. Pero tinanggihan po ng mga Hudyo si Jesus, kaya nabaling po ang kaligtasan sa mga hentil. Pero yung mga Hudyo po, meron po pong pangako sa kanila ang Diyos. Ano po? Bagamat tinanggihan po nila si Jesus. Tayo pong mga Pilipino, ay may pagkakataon na po sa kaligtasan. Ito nga sinasabi ni Pablo. Ano po? Ayon, yan bang mali, pwede ba bang baguhin? Yan po ang ating tinatapik. Opo, kasi nung nangangaral si Pablo, meron po siyang patutuho. Ano po, babasahin ko. Ang patutuho niya tungkol po sa mga kababayan niya ding Hudyo. Ganito po. Sa Roma 10. Mga kapatid, dito po sa verse 1, ang pinaka nanais ng puso ko at ang idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Yung pong mga Israelita o mga Hudyo na kalahi niya. 2. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Yun. Kasi po yung Old Testament, yung kautusan, hindi ka na po may liligtas ng kautusan na ibinigay kay Moises. Ano po? Kaya yung mga kababayan ng Hudyo, sa Bagong Testament na po, sa New Testament, sa panahon na natin, sabi ni Pablo, gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos. O kita nyo po, very religious person din po ang mga Hudyo eh. Religious person po sila. Pero sabi nga ni Pablo, ano po ang kanyang patutuho? Ay, ano po sabi niya? Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Sa 3, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamarahan. Hindi sila nagpasakop sa pamamarahang itinakda ng Diyos. Ayun po, yun ang naging problema nila. Yung pamamarahan nila, ang gusto nila. Yung sinasabi ko nina, ay ba ito ang gusto ko? Ay hindi po pwedeng yun ang gusto mo. Kailangan yung gusto ng Diyos ang gugustuhin mo. Ay ito po.
Gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali yung pamamarahan nila. Kasi po, ayaw nila kilalanin yung pamamarahan ng Diyos. Paano sila maging kalugod-lugod sa Diyos? Itong mga kababayan niyang mga Israelita. Oh, kita nyo po? Sa 4, sapagkat si Kristo kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Para ituring ka palang matuwid ng Diyos, yung pananampalataya mo kay Kristo ang mahalaga. Hindi na po sa kautusan. Kasi po nasa New Testament na tayo. Sa bagong tipan na po ang ating ginagamit. Hindi ko po sinasabing masama ang lumang tipan, ha? Yan. Kaya yung mali, pwede pa naman pong baguhin. Halimbawa, sa panahon natin, sa YouTube meron po akong napanood. Yang Israel at saka yung Hamas, hindi po nila tinatanggap si Jesus. Kasi po yung Hamas, Muslim. Yung Israelita naman, Odyo. Pero yung Muslim, galing din po sa lahi ng Odyo, mula sa lahi ni Abraham. Pero hindi po nila sinusunod ang gusto ng Panginoong Yesus. Hindi po nila tanggap si Yesus. Kahit naghahaway po sila. Ano po? Kaya yan ang sinasabi ni Pablo. Nagsisikap silang maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung susundin mo ang pamamaraan ng Diyos, magiging kalugod-lugod ka. Naalala nyo po ba yung Lord's Prayer na itinuro ng Panginoong Yesus? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian dito. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganon din sa langit. Sabi po, sundin ang kalooban mo. Sinong susundin? Ang kalooban ng Diyos. Yung pamamarahan ng Diyos ang sundin natin. Huwag nating gayahin yung mga Hudyong Israelita. Very religious pa naman sila. Gusto nilang maging kalugod-lugod. Pero, buti na lang, nasaksihan ni Pablo yung pananampalataya nila. Kung hindi lang po din nagpakita si Jesus kay Pablo sa Damascus, baka walang apostol Pablo. Kasi po siya manghuhusig ng mga tagasunod ni Jesus. Tandaan nyo po yan. Kaya mahalaga po yung turo ng apostol na si Pablo. Ang tawag dyan, apostolic teaching. Yung mali, pwede pa pong baguhin. Kaya mas maganda, bago ka man lang abutin ng wakas ng iyong buhay, di kung mali yung pananampalataya mo, baguhin po natin kung ano po yung turo ng apostol na si Pablo para sa mga hentil, sundin po natin. Meron pa po siyang patutuho nang siya po ay nangaral sa, tignan lang po natin ganito po nakalagay sa Efeso. Ganito po sabi niya, Efeso 2:1. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at sa mga kasalanan. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuhutan ng Diyos. Ayun po, Tuloy ko po para makumpleto po,
Subalit napakasagana ng abag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. 5. Ito po, no? Binasa ko po, 4. Ano po? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo ay mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. 5, 6. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Nang si Pablo po ay makarating dito sa Efeso, nangaral siya siyempre. Hindi po siya nagpunta para makipagkwentuhan lang o makipagmarites. Nangaral siya. Ngayon, yung mga taong ito na dating masama, kasi po napailalim po sila sa dyablo. Sila po ay nabago. Kailan nangyari yon? Nang dumating si Pablo at nangaral sa kanila. Ito po'y kwento ni Pablo tungkol sa kanila na dati po silang masama. Tuloy natin, Ito po. Sa 8. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ayun. Paano daw po sila naligtas? Dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Nung mangaral si Pablo sa kanila, sila po ay tumanggap ng grasya, kagandahang loob ng Diyos, biyaya. Isipin niyo po, sila'y buhay, gumagalaw, araw-araw, pero sila po ay mga patay. Kasi po, iba po ang takbo ng kanilang buhay. Hindi po sila lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, kundi lumalakad sila ayon sa dyablo. Sa kanilang nasa salaman. Kaya yung masama po, pwede naman mabago. Yung maling reliyon, pwede rin pong mabago. Kailan dapat baguhin? Habang tayo nabubuhay. Kasi pag namatay na po tayo, wala na po tayong magagawa. Patay na. Kaya ang pagbabago po, nagsisimula yan sa pamamagitan ng Basahin po natin kung ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito po sa libro ng Roma, ganito po ang kanyang sinasabi. Roma. Nanak ko lang po. Sabi ko nga po sa inyo, wala po tayong Hindi po ako nagkokode ko, footnote, Ganito po nakalagay. Sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sino pinangangaral ni Pablo? Si Kristo. Sino po sinampalatayanan ng mga tao? Si Kristo sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos. Sa ating panahon din po, si Jesus po ang pinangangaral.
Ako po, lagi ko po pinangangaral si Jesus. Kahit saan ako makapunta. Bakit? Siya pong bida sa Biblia eh. Ano po? Siya ang bida. Ang kontrabida, si Satanas. Yung mga tao po, ano sabi niya doon sa chapter 26? Nang gawin niya pong apostol si Pablo? Oh, iligtas mo sila sa pamamagitan. Ang sabi niya po mula sa diablo papunta sa Diyos. Mula sa kadiliman papunta sa liwanag. At dahil sa kanilang pananampalataya sa akin ay patatawarin sila sa kanilang kasalanan at mabibilang sila sa mga ginawang banal ng Diyos. Kaya yung pananampalataya kay Jesus, yun po ang kailangan. Yan din ang ginawa ni Pablo. Tingnan, balikan po natin yung Gawa 26, ano? Binasa ko po yung 17-18. Balikan lang natin, ano? Maganda po, simulan na natin sa 12. Ito po ang testimony ni Pablo, ano? Nung panahon na siya nililitis sa kanyang kasalanan, kasi po, sinabi niya, mabubuhay na muli ang mga patay. Ano po? Ito po, sa 12, tingnan po natin, ano? Medyo mababa Ganito po, ano? Simulan natin sa 26. Sa 1 nga po, ano? Pero tsaga-tsaga lang po, ano? Sinabi ni Agripa kay Pablo, mahari ka na magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang tagapagtanggol sa sarili. Wala po palang abogado nun, ano? Kailangan na sarili mo, ipagtanggol mo. May tawag dyan sandali po, ano? Nasa dulo ng dila ko. Mamaya pag biglang dumating po sa isip ko, ano? Sige. 2. Aring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo, ako'y nagtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo. O kita nyo po, nang umiwalay na po sa mga Hudyo, naging kalaban na niya yung mga Hudyo. Kasi Hudyo siya dati. Kabarkada niya mga Hudyo. At inuusig niya yung mga tagasunod ni Jesus. Ngayon, siya naman ang inuusig ngayon ng kapwa niya Hudyo. At nagtatanggol po siya sa kanyang sarili. Ano? 3. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya tiniling ko pong magtiyaga. Pagtiyagahan ninyo akong pakinggan. Ayan. Kaya magtiyaga po tayo mabahaba no? Kung noong panahon niya, sabi niya, pagtiyagahan ninyo ako. Kasi nagtatanggol po siya sa kanya sarili. Ikayo man po, pag ipagtatanggol yung sarili niyo sa harap ng korte, talagang kailangan magtiyaga, ano? Yung hukuman. Ito po, si Agripa po, ang pinakahukuman. Tuloy. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal nilang alam na sila na ang makapagpapatuto kung kanilang gugustuhin na ako'y mamuhay bilang kahanib ng pinakamaigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo, 6. At ngayon inililitis ako sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. 7. Ang pangako ringiyan ang inaasahan ng aming 12 lipi. Yun po yung 12 tribo, ano? Isa po yung Benjamin doon. Kaya Hudyo po siya. Kaya dapat silang
team na sumampalataya sa Diyos sa gabi't araw, at dahil sa pag-asa ring ito, Aring Agripa, ako'y pinararatangan ng mga Hudyo. 8. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Yun po rason. Kasi hindi sila naniniwala yung Pariseo na muling mabubuhay ang mga patay. Pero ni-reveal ni Jesus sa kanya yun kaya niya pinangaral na muling mabubuhay. Nagalit. Ayun, sinakdal sa korte. Ano po? Purihin ng Panginoon. Kaya napakapalad po ng mga mananampalataya. Magkakaroon ng panibagong buhay. Ano po? Okay, tuloy. 9. Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking ginagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Yun, inuusig niya po yung mga mananampalataya kay Jesus noon Noong ang reliyon niya, Pariseo pa. Masugid ang kanyang pagsunod. Ano po? Banda ko siya na ngayon na nakasakdal. Ano po? Biyaya ng Diyos, nagtatanggol na po siya. 10. At sa ganoong ginawa ko sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang aking pinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga umatol ng kamatayan sa kanila. Hallelujah! Talagang masugid po siya, no? Ang mga halagad ni Jesus noon, hindi lang pinabibilanggo, siya pa rin ang nagpapapatay. Hallelujah! Tuloy po tayo. 11. Pinarusahan ko sila sa lahat ng sinagoga upang pilitin talikuran ng kanilang pananampalataya. Kita nyo po, ang pananampalataya nila kay Jesus. Dahil mananampalataya sila kay Jesus, galit si Pablo. May dala po siyang sulat galing sa mga Hudyong punong pare. Para lahat ng mga makita niya po sa mga sinagoga. Isipin nyo, sa mga simbahan, pumapasok siya. Para lang hanapin, ipabilanggo at ipapatay yung mga mananampalataya kay Jesus. Okay? Ulitin po natin yung 11. Pinarusahan ko sila sa lahat ng sinagoga upang pilitin talikuran ng kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko hinusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. May dala po siya kasi sulat mula sa mga punong pare. Kumbaga, James Bond. Ready to die and to be killed. Ganun po, Pwede siyang pumatay, pwede siyang mamatay. Kaya hindi po siya maadlangan. Yan po kanyang testimony. Patutuho sa harap ng korte ni Haring Agripa. 12. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. Kasi ng katanghalian tapat abang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pasakay sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Saulo pala yung pangalan niya sa Hebreo, Bakit mo ako pinaguhusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Yung po palang paghusig, paghuli, pagpatay, pagbilanggo sa mga tagasunod ni Jesus,
Si Jesus po pala mismo ang inuusig mo. Oh, sabi ni Jesus po yan. Isipin niyo po yung ginawa ni Pablo. Malaking kasalanan. Pero nakatanggap po siya ng biyaya. Oh, pwede na po siyang parusahan ng Diyos eh. Pero hindi, kinahabagan din po siya. Nakatanggap siya ng kagandahan loob ng Diyos ng pagpapatawad. Tuloy tayo. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga kitang aking lingkod. Ito na po yung pagtatalaga sa verse 16 kay Pablo bilang apostol. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa ipakikita ko sa iyo. So lahat po ng ipinangaral ni Pablo, lahat po yun nakita ni Pablo sa Panginoong Yesus. Yung pinangangaral ni Pablo is about Jesus Christ. Ito po, 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan, at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Mangangaral siya sa mga hentil. Ano po? Kaya yun po sa Efeso chapter 2, kailan sila nabago? Nang ipinangaral po ni Pablo si Jesus sa kanila. Tandaan po ninyo, wala pong imposible kay Jesus. Kaya yung tao po, gusto mong magbago, hayan po in Christ alone. Pwede kang baguhin ng Panginoong Jesucristo. Kagaya nila. Pero kailangan makinig ka ng aral ni Jesus. Yung aral na tama. Kasi may aral pong mali sa Biblia. Ay mali po yun. O bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag may nagsabing si Jesus ay tao at hindi Diyos, yun ay mali po. Si Jesus po ay anak ng Diyos. Di natural, kung anak siya ng Diyos, di Diyos din siya kagaya ng kanyang ama. Ngayon sasabihin mong siya hindi Diyos. Tagalangit po si Jesus eh. Hindi naman tagalupa. Tagalangit. Doon po siya nanggaling eh. Isinugo siya ng Diyos dito sa lupa para sa ating kaligtasan. Ano po? Basahin ko yung 4:4 ng Galacia. Ano po sabi niya? Sabi ni Apostol Pablo, si Pablo pa rin po nagsasalita sa Galacia 4:4. Ito. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayay ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. Sabi ni Pablo, yung kautusan na sinusunod niya nung pariseo pa siya, walang makakahigit sa kanya sa pagsunod. Pero sinabi niya rin po, yung pagsunod sa kautusan na binigay kay Moses, hindi ka magiging malaya. Ibig sabihin, hindi ka magiging ligtas. Maliligtas ka lang, magiging malaya ka lang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa 5, Galacia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. O yun po, paano tayo lumaya sa kasalanan? Sa pamamagitan ni Kristo. Kailan nangyari yon? Nang nakinig po tayo ng pangangaral tungkol kay Kristo. Roma 10:17, nagkaroon tayo ng pananampalataya.
Doon po natin naranasan ng kalayahan sa kasalanan, sa pambibihag ng masama. Ano po? Kaya, yung nagsasabing tao si Jesus, hindi po siya tao, galing nga siya sa langit eh. Isinugo ng Diyos. O, meron po bang tao sa langit? Hindi po pwedeng manira ng tao sa langit. Kaya si Jesus hindi po tao. Galing siya sa langit, isinugo dito sa lupa. Kaya nung nandito sa lupa, ang tawag, nagkatawang tao. Wala po siyang katawan na gaya ng tao, nagkaroon po siya ng katawan dahil nilahanan po siya ng Diyos ng isang katawan. Hebreo 10:5. Hindi po galing kay Maria to siya yung katawan. Galing po sa kanyang ama. Nilahanan po siya ng isang katawan. Basahin po natin. Hebreo 10:5. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga andog at mga hayop na andang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang andog ng sino sunog at ang mga andog na pang-andog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging andog. Yun. Galing po sa Diyos yung katawan. Nagkatawan tao po siya kasi wala po siyang katawan tao. Hindi po galing kay Maria at Jose yung katawan na yon, kasi si Maria at Jose hindi naman po sila nagsiping hanggang may silang po si Jesus ni Maria. Mateo 1:25. Hindi po sila nagsiping. Kaya mali naman pong ipangangaral nila si Kristo ay tao at hindi Diyos. Huwag po kayong maniwala dyan. Mga sinungaling at manluloko yan. Mga antikristo, alagad ni Satanas yan. Mag-ingat po kayo. Baka akala nyo napakagaling nila. Bumabasa sila ng Biblia. Pero ang totoo nun, tinitwist po nila ang Biblia. Bagamat meron talagang nakasulat sa Biblia, sinabi ni Jesus, ako'y tao, pero kailan nangyari yon? Nung isinugo na siya dito sa lupa. Nakikita siya ng arap-arapan, talagang kamukha natin siya. Kaya sinabi niya, ako'y tao. Pero nung wala pa siya rito, nasa langit, hindi po tao yon. Diyos yon. Anak siya ng Diyos. Tingnan natin yung Mateo 1:24-5. Ito. 1:24 ng Mateo. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang sa may silang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Yun po, hindi po sinipingan. Kaya birian po si Maria. Ano po? Ano pa sabi niya? 5:38 ng 1. Tignan niyo po ang patutuho ni Jesus. Kung saan siya galing. Ito. Tignan po natin, ano yung sinabi niyang ano? Dito po, ano? Nang sinabi niyang ano? Sandali po, hanapin natin, ano? Ito po, ano? 1:13. Ito po sabi ni Jesus, wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino pong bumaba mula sa langit? Yung anak ng tao. Titulo po yan, anak ng tao. Bakit sinasabing anak ng tao? Pinanganak po kasi ni Maria dito sa lupa. Mula sa langit
At yung katawan na ginawa ng Diyos para sa kanya, dito na-develop po sa sinapupunan ni Maria. Siya po'y galing sa langit, kaya umakyat na siya sa langit. Maliwanag, taga-langit si Jesus. Doon siya bumalik. Na nabuhay siya, namatay, at muling nabuhay, umakyat sa langit. Di taga-langit po siya. Anak siya ng Diyos, kaya Diyos din po siya sa pagiging anak ng Diyos. Kaya dapat po, yung tamang aral ang dapat yung pakinggan. Hindi lahat na nagbabasa ng Biblia magaling sa Biblia. Maaaring naggagaling-galingan lang sila. Sabihin nila, tao si Jesus. Kailan nangyari yon? Noong magkatawang tao si Jesus, na isuguin siya ng Diyos sa lupa, sa atin, para iligtas tayo sa kasalanan. Kasi po, yung handog nun, ng mga hayop, hindi na po nagustuhan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, ang isang katawan, ang inanda mo sa akin upang maging handog. Kaya siya pong inihandog sa kasalanan ng tao. Tagalangit po siya. Inulit ko pagka may nagsasabi si Jesus ay tao at hindi Diyos, layasan nyo po yan, itaboy ninyo yan. Masamang espiritu yan. Alagad ni Satanas yan. Bakit ko po sinabing itaboy? Panguli po. Tignan po ninyo yung sabi ni Juan. Dito po, may nakalagay dito. Sa ikalawang 1:10, sino man dumating, sino man dumating sa inyo na ibang turo, andala, at huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong babatiin, 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaysa niya sa masamang gawain. Anong sabi niya? Ulitin natin sa 10. Sino man dumating sa inyo na ibang turo, andala. Kailangan po dala ng mga apostol. Ang tawag dyan, apostolic teaching. Yan po yung tama, Tandaan ninyo, ang mali pwedeng baguhin. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Pwede po palang mabago ang maling pananampalataya, mga maling pag-uugali ng tao sa pamamagitan ng pakikinig ng aral tungkol po sa iyong anak. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na nireveal mo po sa amin sa pagkakataong ito. Nawa, yung makikinig at manonood ng video ito, hipuin mo po ang kanilang mga puso upang paginabangan po nila ang tamang aral, kung tawagin ay apostolic teaching. Sapagkat napakahalaga po ang tamang pananampalataya. Kung mali po yung maging sampalataya mo, ay magiging mali po ang ending ng iyong buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Minsan pa, kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Siya lang po ang tagapagligtas, ang dapat natin sampalatayanan sa ating buhay. Nasa tunay po tayong programa, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, i-share mo naman po ang aking munting video. Malay mo, makatulong po kayo. At kayong mga nasharean, i-share nyo rin po sa iba. Malay ninyo, makakatulong din po kayo. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan na nanonood. Share lang po, ng aking munting video. God bless us all. Lagi niyong tatandaan, God is good. All the time. All the time, God is good. Amen? Amen.